it now. Praise Jesus, praise Jesus. Magandang umaga po muli dito po sa mga taga-lumang palengke. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po muling pinarito ng Panginoon upang sa inyo magbahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay hindi nangihingi. Ang salita ng Diyos ay libre kong binabahagi sa inyo. Subalit kung kayo hinihipo ng Panginoon, nasa sa inyo po yun. Ako po mananalangin na, Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Dingapin mo po kami. Kausapin mo po kami. Kailangan namin mapakinggan ang iyong mga salita na sa amin magpapaalala tungkol sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, tungkol sa anumang plano ng iyong muling pagparito, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Patuloy kang sa amin ay humipo. Hipuin mo ang bawat isa na naririto na maaabot ng iyong mga salita, mga nagtitinda, mga namimili, mga nagdaraan. Hipuin mo po kaming bawat isa. In Jesus' name, anumang espiritu na hindi mula sa iyo ay aming itinatapon pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagyan namin ang espiritu ng salvation, conviction from sin, repentance from sin, salvation by grace through faith in Christ alone, salvation, trusting God the Father, ang siyang kumilos sa amin lahat sa lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus ay command the mighty angels of God, palibutan kami sa lugar na ito. And binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Sabi sa prophet,
2 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. So dito pinapakita sa atin ang salita ng Diyos yung mga palatandaan na muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. At sinabi ni Apostol Pedro na isa sa palatandaan sa pagbabalik ni Yesus ay yung matinding init na ating nararanasan sa mga panahon ito. Nararanasan po natin yung Super El Nino na sobrang init sa bansang sa kontinent ng Europa. Ang mga bansa doon napakatindi ng init na kanilang nararanasan, na kung saan ang mga gulong ng sasakyan ay natutunaw sa sobrang init at yung mga sapatos ay natutunaw din sa sobrang init. Sa Italy, sa Germany, at halos lahat ng bansa sa Europa. At sa sobrang init sa kanilang mga lugar, kapag ikaw naghagis ng tubig doon sa sahig ay pumupulo sa sobrang init. Mga kapatid, babalik na si Jesus. Sa totoo lang, ang El Nino, Super El Nino, ay nararanasan na sa buong mundo. Mapalad pa tayo sa Pilipinas sapagkat sa atin kahit papaano ay umuulan. Sa ibang bansa, tagtuyot dahil sa sobrang init. At nalulusaw yung mga bagay na malulusaw dahil sa sobrang init. Mga kapatid, Jesus is coming back soon. Magsipaghanda po tayo, mga kapatid. Magsipaghanda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus na malapit na. Sapagkat yung matinding init na sinasabi na palatandaan ng muling pagparito ng Panginoon ay nararanasan na natin sa mga panahon ito. Kailan tayo maghahanda? Kapag dumating na ang Panginoon at kinuha na ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya, o bago bumalik ang Panginoon at ikaw ay makasama pa sa kanyang pagbabalik. At sabi pa sa verse 12, looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Ang sabi dito, ang mga kalangitan, yung mga bagay sa kalangitan, dahil sa sobrang init, ay mga matutunaw at lalo na sa lupa. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Binabanggit ko lang yung sinasabi ng salita ng Diyos na si Jesus ay babalik na
sa ayaw at sa gusto natin. Nakahanda ka man o hindi, babalik ang Panginoon, kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya, ang mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Yun ang kukunin ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, pwede kang makasama doon sa tinatawag na the rapture of the church o yung pag-agaw ng Panginoon. Ang tangi mong dalawang gagawin, makinig kang mabuti. Pagsisihan mo ang iyong lahat ng mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Yun lang ang gagawin mo. At kapag dumating ang Panginoon, ikaw ay makakasama sa kanyang pag-agaw at hindi mo mararanasan ang 7 taon na kahirapan dito sa lupa. Kung ngayon, nahihirapan na tayo sa buhay natin sa lupa, kapatid, wala pa po yan sa 7 taon na paghihirap na mararanasan sa buong mundo. Pagkatapos agawin ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa lupa na nagsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas nila. Kaya pag-uwi mo sa bahay, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna, mag-pray ka muna. At unahin mo muna ang kaligtasan mo. Mga kapatid, ako po ay hindi humihingi ng abuloy sa inyo. Kung meron bang po nangihingi ng sa iba pong siyang samahan, nasa sa inyo kung magbibigay kayo o hindi. Pero ako po, hindi po ako manghihingi sa inyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, looking for the hasting unto the coming of the day of God. Ang Panginoon na mismo ang nagpapaigsi upang makabalik na ang kanyang anak sa lupa at kunin na ang mga mananampalataya. Pinadadali na ng Panginoon sapagkat nahihirapan na ang mga mananampalataya sa lupa. At pasama ng pasama ang ating daigdig. Kaya nga, yung Super El Nino na nararanasan sa mundo ay isa lang po yan. Isa lang yan sa galit ng Diyos sa tao. Ang Super El Nino ay galing sa Panginoon upang ang tao ay makita nila ang kanilang kasamaang ginagawa. Ang sabi sa Deuteronomy 28 verse 22, the Lord shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mildew, and they shall pursue thee until thou perish.
mga kapatid, noong panahon ni Moses, ang mga tao na nagkakasala at hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan ay pinarusahan ng Diyos ng matinding init. Sa panahon din natin ngayon, pasama ng pasama ang mga tao, walang iniisip kundi kanyang sarili at wala siyang panahon sa Diyos. Kaya Panginoon, pinaparanas sa atin ang matinding init. Ang Super El Nino, kung tutuusin, ay kaya hindi paranas sa atin ng Panginoon. Kung ang tao lang ay magpakumbaba sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga kasalanan, at sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang El Nino ay ating pwedeng hilingin sa Panginoon na huwag nang paranasin sa atin. Ang bansang Europa, sobrang init. Natutunaw yung mga gulong na sasakyan, yung mga sapatos nila, natutunaw, yung mga asfalto natutunaw. Dahil sa matinding init. Bakit nangyayari ito sa kontinente ng Europa? Sapagkat ang mga bansang ito ay mayayaman, akala nila ay wala ng Diyos at sila na ang Diyos. At gusto nilang gawin, ang gusto nilang gawin kahit kasamaan. Kaya pinaparusahan sila ng Diyos ng matinding init. Kaya tayo mga kapatid, ipag-pray natin ang bansang Pilipinas na huwag natin maranasan ang ganito katitinding mga init o Super El Nino. Sa paanong paraan, lahat po tayo manalangin sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoon Yesus, at tayo po lahat mag-pray at lumakad sa matuwid na pamumuhay. Sapagkat kung mag-pray ka lang, Panginoon, itigil mo ang Super El Nino. Huwag mo iparama sa Pilipinas. Subalit ikaw ay gumagawa ng kasamaan, kapatid, hindi ka pagkikinggan. Subalit kapag ikaw nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapag nanalangin ka sa Panginoon, pakikinggan ka ng Panginoon. Ang Panginoon nakikinig yan sa panalangin ng matuwid, hindi sa panalangin ng liko. Kaya marami nagpe-pray, hindi sinasagot ang Panginoon kapagkat lumalakad sa kalikuan. Ano ka, hilo? Walang ganon. Kapag lumalakad ka sa kasamaan, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. At sa atin, marami lumalakad sa kasamaan. Kaya nararanasan din natin ang El Nino. Mga kapatid, lahat tayo mag-contribute upang hindi natin maranasan ang El Nino sa Pilipinas. At gagawin ito ng Panginoon. Kung nakita ng Panginoon na tayo ay namumuhay ng matuwid, may takot sa Diyos, at kapag tayo ay nanalangin ng sabay-sabay, tayo ay pakikinggan ng Panginoon.
Bakit nararanasan sa Europa ang Super El Nino? Sapagkat ang mga European ay mayayabang. Mga palalo, sapagkat akala nila, sapagkat sila'y mayayabang na bansa, ay pwede na nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya naman, pinaparusahan sila ng Diyos. Kaya ang daming namatay sa Europa sa matinding init. Huwag mangyari. Sa Pilipinas ang ganong bagay, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, bawat isa sa atin manalangin sa Panginoon. At tayong lahat magsisi sa ating mga kasalanan. Sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At lahat tayo tumalangin sa Panginoon. Lord, huwag mong ipaabot sa Pilipinas ang Super El Nino. Kapatid, kung tayo pong lahat ay magpapakumbaba, lalakad ng matuwid sa Diyos, tayo po ay pakikinggan. Kaya nga po, tayo po lahat ay dapat may kontribusyon. Hindi mo pwede sabihin, oh, sila na lang yun. Basta ako, lalakad pa rin ako sa kasamaan ko. Kapatid, huwag kayo lumakad sa kahangalan. Sapagkat lahat tayo, individual, pwede iparana sa atin ng Panginoon ang Super El Nino. Mga taga lumang palengke, mahal kayo ng Panginoon, kaya pinaparating sa inyo ng Panginoon ang mga bagay na ito upang hindi natin maranasan ang Super El Nino. Kapatid, kahit individual sa atin, kung ayaw ng iba, pabayaan natin sila. Kung ikaw mismo ayaw mo maranasan ang Super El Nino sa buhay mo, magagawa yan ng Panginoon. Sabagat kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito. Walang imposible sa Diyos. Kapag yung iba ayaw sumunod sa salita ng Diyos, gusto pa rin nila mamuhay sa kasamaan, sa kasalanan, pabayaan natin sila. Sila naman, ang Panginoon naman ay matuwid. Pwede iparana sa kanila ang Super El Nino, pero sa iyo na nagpakumbaba ay hindi paparanas ng Panginoon. Mga kapatid, ang Pilipinas mapalad pa nga tayo sa Pilipinas, siguro marami pa rin nagpe-pray sa atin at marami pa rin kahit pa paano lumalakad sa katwiran ng Diyos. Kaya ang Super El Nino sa atin ay hindi ganon kagaya sa Europa. Sa Europa kasi, ang mga tao doon mayayabang. Sapagkat sila'y mayayabang bansa, akala nila, hawak na nila ang mundo. Kapatid, yan po ay kahangalan. Ang mundong ito, ang nagmay-may-ari, ang Diyos Ama. Kahit si Satanas ay ninanakaw ito sa Diyos Ama, ang Diyos pa rin ang lumikha sa mundong ito. Kaya tayo mga Pilipino, lumakad tayong lahat sa kapakumbabaan, lumakad tayong lahat sa pagtitiwala sa Diyos Ama, at tayong lahat lumakad sa pananampalataya sa Panginoong Jesus.
upang hindi natin maranasan ang Super El Nino. Sabi sa Santiago 1:11, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his way. So dito pinapakita ni Apostol Santiago na dahil sa matinding init, lahat ay namamatay. Tao man, halaman man, mga hayop man mamamatay sa sobrang init. Mga kapatid, tayo mga tao ang responsable. O ito ay matutuloy o hindi sa bansang Pilipinas. Mga kapatid, on the last day, ito po ang isang palatandaan ng muling pagparito ng Panginoong Hesus, yung Super El Nino. Kung sa'yo, paniwala lang yan, bahala ka sa buhay mo, kapatid. Subalit sa iba, lalo na sa mga magsasaka, matutuyo ang kanilang mga pananim, yung mayroong mga katubigan, matutuyo yung mga tubigan nila, at magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng pangin, magkakaroon ng tagutom, at magbubunga ito ng malalakas na lindol. Dugtong-dugtong na po yun, mga kapatid. Samantalang, ang tao, mapipigilan ang lahat ng ito kapag tayo ay sama-samang dadalangin sa Panginoon, sama-samang ihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa mga kasalanan natin, at sama-samang tatawag at sasampalataya sa Panginoong Yesus, at sama-sama tayo mananalangin. Panginoon, iligtas mo ang Pilipinas, huwag mong iparana sa amin ang Super El Nino. Ang problema sa atin, karamihan sa atin walang pakialam. Ang problema sa mga Pilipino, ang iba makasarili, walang pakialam sa kanyang kapwa. Walang pakialam sa ibang tao, basta lang sarili niya ang kanyang iniisip. Kapatid, tandaan mo yan. Sa pagiging makasarili mo, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. At isa pa sa bunga ng matinding init ay yung matutuyo ang ating mga dagat, lawa, at mamamatay ang mga pananim. Mga kapatid, magkaisa tayo, manalangin tayong lahat, magpakupa pa tayong lahat sa Panginoon, at humingi tayong lahat ng tawad sa Panginoon. Lahat tayo nagkakasala. Ako at kayo nagkakasala tayo sa Panginoon. At ikaw ay Pilipino. Dapat concern ka sa Pilipinas. Makipag-contribute ka para sa kabubuti ng bansang Pilipinas. Yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa,
Kapatid, magandang contribution na yan. Yung ikaw ay mamumuhay ng matuwid at hindi sa kasamaan, contribution mo na yan, kapatid, sa bansang Pilipinas. Nang sa gayon, hindi paranas sa atin ng Panginoon yung nararanasan sa Europa na Super El Nino. Na umabot na sa 100,000 mahigit ang namamatay sa kanila. Huwag na huwag mangyari sa Pilipinas ito. Mga kapatid, sama-sama tayo sa pananalangin sa Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, yung matinding init na ating nararanasan, dito lang yan sa lupa, sa langit, wala nang matinding init. Kapag tayo nakarating sa langit, dahil tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, at sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus, at ipinamuhay natin ang salita ng Diyos araw-araw hanggang bumalik si Jesus at kinuha tayo ng Panginoong Yesus, dadalhin tayo sa kanyang kaharian sa langit sa malapit na panahon, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, they shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sun light on them, nor any heat. Sa langit daw, kapag kinuha na tayo ng Panginoon at isinama tayo ng Panginoon sa kanyang pag-agaw o yung rapture of the church, dadalhin tayo ng Panginoon sa langit. Hindi na natin mararanasan ang gutom, hindi na natin mararanasan ang uhaw, hindi na natin mararanasan ang matinding init at ang kasamaan sa mundo ito. Wala na pong iiyak pag nandun na tayo sa langit. Papawirin ng Diyos ang ating mga luha. At doon sa langit, wala nang magugutom, wala nang mauuhaw, wala nang kasamaan, wala nang matinding init, wala nang mga bagyo, wala nang mga lindol. Dito lamang po yan sa lupa. At yan po, yung mga nararanasan natin lindol, dito lang po yan sa lupa. At yan po ay paalala sa atin ng Panginoon na tayo'y mamuhay ng tama at maayos at matuwid sa mundong ito. Ang sabi sa Revelation chapter 16, and the fourth angel poured out his fire upon the sun, and the power was given unto him to scorch men with fire. Ang matinding init na nararanasan natin ngayon ay bunga ng kasamaan ng tao. Pinaparusahan ng Diyos ang tao dahil sa sobra niyang kasamaan.
Ang sabi dito, and the men were scourged with great heat and blasphemed the name of God, which had power over this plague, and they repented not to give him glory. Ang matindi sa tao, pinaparusahan ng Diyos ang tao. Ang tao lumalaban pa sa Diyos. Saan ka nakakita ng matinding kahangalan, kundi sa tao lang. Imbis na magpakumbaba sa Diyos at tumingin ng tawad sa Diyos, kapatid, walang nananalo sa Diyos. Isa kang hangal kapag iniisip mong lumaban sa Diyos. Kung si Satanas na may kapangyarihan na dating anghel na naging demonyo lumaban sa Diyos, hindi nanalo ito pa kaya? Para kang tanggam na lumaban sa tao. Isa kang hangal kapag ikaw nagmalaki sa Diyos, kapag ikaw ay lumaban sa Diyos, kapag ikaw ay nagpalalo sa Diyos, isa kang hangal. Yung po ang totoo doon. At marami sa atin, imbis na magpakumbaba sa Diyos at sabihin sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon, ako'y nagkakasala. Linisin mo ako sa aking kalikuhan. Turuan mo ako kung paano mabuhay ng matuwid. Anong ginagawa sa Diyos? Nagmamalaki pa sa Diyos. Lumalaban pa sa Diyos. At tumutungayaw pa sa Diyos. Kagaya ngayon, maraming ngayon nagsa-celebrate ng mga Pride Month, lalo na ng month ng June. Ito mga taong ito, mga hangal, sapagkat lumalaban sila sa Diyos, pinagmamalaki nila yung kanilang kasamaan. Kaya nga pride, di ba? Ang pride ay ang sabi na salita ng Diyos na nagmamataas ay binababa ng Diyos. Ang mga taong ito, gumagawa ng sarili nilang batas na pwede sa kanila ang relasyon ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Isa pa hangalan ang mga bagay na ito. At lahat na sumusuporta dito, parurusahan ng Diyos ang matindi.